Alright mga kalyabis, so nandito tayo ngayon sa C6 Taytay Rizal. Ayan. So kumain muna kami dito sa... Boss, ano pangalan ng... KMB. KMB Kambingan at saka Itik. Ayan, shout out sa kanila dito sa KMB C6 Taytay Rizal. So dahil nga sa biyahe tayo na papuntang Pasig, so dumaan muna kami dito dahil medyo na gutom na kami at nag-aaway-aaway na yung mga alaga namin sa tiyan. Ayan. So napakasarap po dito ng luto nilang Itik mga kalyabe. So napakasarap, sobra. Right, so makikita nyo ito boss sa aking YouTube channel, Makinistang Pobre. Follow ka namin boss. Ayan, so ayan at nandun yung ating service. So puno ng gamit tayo ngayon dahil may siservisan tayo sa Pasig. Right. Bossing, kayo mismo yung nagkatay ng Itik? Oo, ano mismo? Ayun, sila katay bilo mismo nila kaya pala napaka maganda yung pagkaluto. Oo. Ayan, so ayan oh. Iyak ni kuya, paano? Oh, ganyan talaga? Ganyan? Patingin, paano? Oh, ganyan talaga. Grabe naman yan. Eh, yung iyak ni Linlen, ano? Paano iyak ni Bibi? Eh, paano iyak mo? Paano ikaw iyak? Paano? Oh, paano iyak ni Rap? Oh, talaga ganyan talaga. Bo, sige na. Oh, jar sarap. Yan na. Kamusta po lang sa mga? Yeah, okay yung sarap. Alright mga kalyabe. So siguro kaya naging KNB tong pangalan na kanilang kainan dahil nga kambing at saka baka yung naluluto nila, kaya KNB. Di ba? Tama mo ba? Ayun, hulaan. Kainan ni Beauty. Okay. Ayan na, kainan ni Beauty pala. So akala ko kambing na baka. Ayan. Alright, so yan mga kalyabe at paalis na kami. Thank you sa masarap nilang kalderitang Itik. Alright. Alright mga kalyabe, so nandito na tayo ngayon sa Pasig. Ayan. So nandito tayo kay Sir. Sir, ano ang pangalan? Ed. Sa Sir Ed dito sa Santa Lucia, Pasig. So dito at checkin natin yung kanyang aircon, kung ano yung naging problema at kung ano-ano ang mga dapat palitan bago siya makapagdesisyon, kasi siya rin naman ang magdedesisyon nito mga kalyabe, kasi siya yung nakakaalam ng budget niya. So para malaman natin, tara and let's go. Alright mga kalyabe, so ito na nga. So chinik natin tong kanyang aircon, wala nang laman ng preyon. So hinanap natin dito kung mayroon leakage. Ayan, so wala naman siyang nag-oil dito. Ito mga kalyabe, kapag mag-check kayo, makikita nyo naman, magkakaroon yan ng mga malangis-langis yung porsyon na to, yung mga goma na to, kung may leak ito siya. So wala. Tapos, ayan, wala siyang mga leak. So chinik din natin yung kanyang compressor mga kalyabe. So wala na siyang compression. So ang daming naging nasira nitong aircon ni Sir. So magpapalit tayo ng kanyang evaporator do sa loob. Papalit tayo ng expansion valve. At saka dito mga kalyabe, kaya nasira yung kanyang compressor ay nang dahil dito. Ayan, so kung napapansin nyo yan, nabumaluktot na to. So napipersa yung compressor sa buga ng pressure papunta dito sa ating condenser. So hirap si compressor dyan kasi liliit ang butas niyan mga kalyabe. Ayan, so kung napapansin nyo, dito tayo sa baba. Ayan. So papakita ko lang sa inyo. Ayan. So kung napansin nyo, bingkong. Ayan, pitpit na yan.
Yan, napipit-pit na. So, dito pa lang, hirap na si compressor. So, sayang naman yung gagastusin ni sir kapag pinalinis niya lang na hindi niya pinalitan tong si condenser at saka si compressor, kasi magdodoble gastos si sir. So, ang advice ko sa kanya is general services na po ito. Papalitan na po siya ng bagong condenser, papalitan na ng bagong evaporator, tsaka ng kanyang compressor. Kasi ang compressor niya mga kalyabe, wala na talaga siyang bomba. So inikot na namin siya, malapakalambot. Sobrang lambot. Ayan, sobrang lambot na po ng kanyang compressor. So dito, alamin na lang natin. So hindi na lang natin ipapakita si sir kasi nahiya si sir hindi daw sanay sa social media. Kaya mahirap daw, baka maintriga. Alright. So ito mga kalyabe, ayan sir. So ano ang decision niyo dito sir? Kasi sayang din talaga yung gagastusin niyo. Siguro antayin na lang natin. Ayan. Tingnan ko lang kahit pa isa-isa. Halimbawa yung Oo. pwede na natin magbili. Pwede mo ma-order Tsaka yung condenser. Oo. Tapos baka yung compressor. Padala ko na lang sa inyo. Oo. So ayan mga kalyabe. Yung budget na yun. Pero nga tayo dyan, pero siyempre meron manalaan. So ayan. So alanganin ang budget ni sir, akala ni sir. So nung pinapunta tayo dito, ang ambong akala niya kasi madadala natin sa cleaning. So dahil nga sa nakita na natin na ganun yung kalagayan ng aircon niya, ng aircon system niya. So bakit natin ipipilit na ililinisin lang yung kanyang aircon kung masasayang lang din naman yung gastos na may-ari. Ayan, so para isang gastusan na lang siya. So sabi ko sa kanya, kapos daw ang budget niya. So sa pagdating pa ng kanyang inaantay na 13 month, wow, sana all may 13 month. Ayan, so pagdating ng 13 month niya pa daw yung panggastos niya sa compressor. So yan, napaka-desisyon na si sir na tatawagan na lang ulit kami para bumalik dito para baklasin na tong kanyang compressor. Alright, so papalitan na natin ang kanyang compressor. Kasi mga kalyabe, para sa akin, kung tutusin, kung magte-take advantage ako, pwede ko namang linisin. Kaso, ang problema, kawawa naman yung gumagastos. Kawawa naman po yung may-ari. Ayan. So, yan lang po. Iniiwasan lang po natin na magdubli gastos yung may-ari. Kasi nakita na nga natin na gano'n ang problema. Bakit pa natin itutuloy yung cleaning? So, sayang ang magiging gastos. Ayan. So, hindi tayo pwede mag-take advantage porket na bahala sila, gano'n tayo. Hindi po pwede yun mga kalyabe. Alright. So ayan mga kalyabe, ayan. So ito yung kanyang yan kung napapansin nyo. Ayan, gumamit na lang po tayo ng dual camera natin. Ayan. So ginamit natin yung ating dual camera para makita din ninyo yung tawag nito, yung makina, yung engine bay ng sasakyan ni sir at saka tayo. Ayan. So salamat na lang din dito sa ating bagong gamit na camera at dahil naka dual cam na rin tayo. Ayan. So unti-unti lang mga kalyabe, unti-unti lang tayo mag-upgrade ng ating mga pang video kasi hindi pa natin kaya lahat ma-provide. So pagpasensyahan nyo muna yung mga videos natin ng mga dati kasi yun nga, humingi lang din ako ng dispensa kasi hindi natin makukuha kagad lahat-lahat. So yan. Alright, so magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mapanig na mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So mga kalyabe, ngayon ay nandito tayo sa 13 Martires
Cavite. So meron po tayong isang solid followers dito o isang solid subscriber na napanood niya yung gawa natin doon kay Idol Japper Sniper. Ayan, Idol Japper, nandito po yung isa sa solid ninyo, si Sir Tom De Guzman. Ayan. So yung kanyang sasakyan ay Kia Rio 2017 model. 2013 model. Ayan, so Kia Rio 2013 model at wala na daw siyang lamig. So ito mga kalyabe, dahil nga sa nakita niya yung gawa natin doon kay Idol Japper. So sinusubukan niya yung ating kakayahan kung mapapalamig ba natin yung kanyang aircon. Right? So tara at panoorin natin kung anong mga dapat natin gawin. Alright, so magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig na mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So mga kalyabe, ngayon ay nandito tayo sa 13 Martires, Cavite. So meron po tayong isang solid followers dito o isang solid subscriber na napanood niya yung gawa natin doon kay Idol Japper Sniper. Ayan, Idol Japper, nandito po yung isa sa solid ninyo, si Sir Tom De Guzman. Ayan. So yung kanyang sasakyan ay Kia Rio 2017 model. 2013 model. Ayan, so Kia Rio 2013 model at wala na daw siyang lamig. So ito mga kalyabe, dahil nga sa nakita niya yung gawa natin doon kay Idol Japper. So sinusubukan niya yung ating kakayahan kung mapapalamig ba natin yung kanyang aircon. Right? So tara at panoorin natin kung anong mga dapat natin gawin. Alright mga kalyabe, so una sa lahat ay check muna natin kung may preyon ba siyang laman o wala. Ayan, kasi itong compressor nito ay magnetic clutchless po yan. So electronic sensor type po yan. Wala po yung magnetic. Electronics kasi itong kanyang compressor. Ayan, so electronics. Ayan, gumana. So dito mga kalyabe, may nakita na tayo na pinagmagalingan ng singaw. So ito, sumingaw yung kanyang preyon. So 20 na lang yung kanyang karga, which is na mga napakababa na. So dalawa ang nakita natin na singaw na tawag nito, yung linya niya dito sa kanyang high side. Ayan, so yun, kung napapansin nyo, basa ng langis. At saka ayan, kung napapansin nyo, namamasa ng langis. Ayan mga kalyabe, hindi po yan maglalangis kung moisture lang ng tubig or ng aircon natin yung pinanggalingan. So yan ay marahil dahil sa singaw yung kanyang hose. Ang preyon natin ay naglalangis yung compressor oil natin. Yan, dyan. Yan, lalabas yan. Yan po, dalawa. Right, so nakita na natin yung problema nito. Yan mga kalyabe, at kung napapansin nyo, sabi ni Sir, mahina na daw yung lamig. So hihina talagang lamig nito, gawa nga ng kulang na po yung kanyang karga ng preyon. Dahil yung nagkaroon ng leakage ay yung kanyang flexible, ay yung kanyang mga hose. Ayan. Oho. Ayan Sir, kung dagdagan mo ng preyon, lalamig po yan. Lalamig po yan. Pag nilagyan. Oho. Ang problema niyan, matatapon lang. So dapat babaklasin, papalitan natin ng hose. Kasi dati, napansin ko nga yan, dati nagkakatop yan. Tick. Automatic po yun. Ngayon, hindi po yan mag-automatic. Gawa nga ng kulang po yung preyon. Opo. Kasi hindi niya na mapapalamig, hindi niya na marireach yung... Hindi na napapansin ko dati, kasi palibasa ang misis ko lagi nagamit nito. Alam mo naman, mga babae, hindi observe. Ayan, so gagawin natin, Sir, tutuloy natin baklasin ngayon. Oo, para gagawin natin yung sige. So ayan, at gagawin na natin, babaklasin natin yung hose. Sige Sir, papatay muna Sir.
Ayan mga kalyabe, kung napansin nyo, langis po yan, hindi po yan tubig. Ayan. So singaw na rin yung hose na yan. Ayan, bali dalawa. Dalawang hose yung ating ipapagawa. Brand new po kasi nakuha ko yan. Alright, mga kalyabe. So dati na rin pala itong ginawa ng isa natin sa tropa na si Automatic Works. Ayan, shout out po sa iyo, Boss Randy. Ayan, so isa rin sa mga napakagaling sa pagdating sa mga automatic works, si Boss Randy. Ayan, sa mga automatic po yon, saka mga ECU. Ayan, pwede nyo makontak si Boss Randy. Shoutout sa iyo, Boss Randy. Ayan, Boss Randy, nandito. Ginawa ko naman ng aircon ni sir. So, aircon naman ang problema nito. So, actually nga, kung hindi kita lang tanong, sa kanya ako magtatanong sana eh. Kung saan baka may recommend siya eh. Ayan, Boss Randy, nandito na. At Idol Japper, solid na solid sa iyo to si sir. Galing pa sa ibang bansa to. Nung nasa ibang bansa pa siya, ay... Sa Weird Planet. Ayan. Kay Louie TV. Ayan, kay Louie TV. Ayan, Idol Louie. Ayan. So ito. At gagawin na natin tong kanyang aircon. So, ang problema lang naman ito ay yung mga hose. So doon lang naman nagkaroon ng leakage. So wala na tayong ibang gagalawin dito kundi yun lang. Alright. So ayan mga kalyabe, si sir pala ay rock. So aircon technician din siya. So pang malakihan building. At kahit sa sasakyan kapag rock ka, kayang-kaya niya. Ayan, so wala lang nagkataon lang na walang gamit si sir. Kaya tayong kinontak. Ayan, Idol Japper, salamat sa iyo. Dahil sa iyo, ito, nakontak tayo ni sir. So isa din sa rack ng aircon. So hindi po biro yung kanyang profesyon. So aircon technician siya ng mga building, hot and cold. Yan, kayang-kaya ni sir. Ammonia system. So napakalaking ano po 'yon. Isa sa pinakapangarap ko rin dati yan, yung rock. Kaso mas nag-focus kasi ako sa mga sasakyan. Ayan, so sa mga OFW natin din sa ibang bansa, saludo po ako sa inyo dahil hindi biro yung mga hirap na pinagdadaanan ninyo dyan, yung mga trabaho na ginagawa ninyo dyan sa ibang bansa. Kasi tulad ninyo, dati din po akong OFW. Yung aking may bahay ay dati ring OFW. So alam na alam ko kung ano yung hirap na danas natin dyan sa ibang bansa. So saludo po ako sa mga kababayan natin dyan sa ibang bansa. Right? So ito, binabaklas na ni Roger yung ating hose. So medyo masakit man, tanggalin mo muna to. Buya. Buong bumper niya. Hiwalay ito, grills. Hiwalay yan, grills. Ito? Ay, nakatoks pala yan. Oo, nakatoks nga pala yan. Natatanggalan niya tayo, ibabaw lang po niya. Hindi madukot ng liabe? Dukot na lang nasa ano yung sulupan. So ayan mga kalyabe, habang binabaklas pa, alright mga kalyabe, so ito po yung palatandaan na nagkaroon ng leakage yung ating hose yan. So ito, kulay green yan, makikita nyo kulay green po yung oil na yan. So galing po yan sa langis ng ating compressor. Ayan, kung tama nagba-black green yung ating hose. Ayan, black green yan oh. Pero ang tunay na kulay ng ating hose na yan is black. Ayan, yung langis na yan, dito po yan galing. Ayan.
Wala, meron pang konting tuloy yan. So, hindi naman basta-basta kagad yan mauubos kung hindi nakaandar yung aircon. Hindi kasi laging gamit ni siyempre ni Commander. Oo. Ang inano ko buti nga sana hindi siya naubusan, di kunti patay ang compressor. Oho. So katulad doon sa sinerbisan namin kahapon, so dito sasabay ko lang din dito, dudugtong ko to doon sa ginawa ko kahapon sa Santa Lucia, Pasig. So yan ay nasira yung kanyang compressor, na tuyuan ng langis. Wala nang pump eh. Kahit anong gawin, wala nang pump. Pre-wheel na yung kanyang magnetic. Kahit ikutin mo siya ng manual, wala na siyang bomba. Iba na kasi mga compressor nito kaysa dati. Yan naman, ito, yung compressor nyo, hindi mo yan madidetect unless na wala kayo, kung hindi nyo nakasalpak sa gauge o sira ng compressor. Iba na kasi mga mataas ang reading niyan kapag sira na yung compressor. reading sa high discharge. Sa low. Sa low discharge. Low discharge. Ang standard nito is nasa 32 PSI. Pero pag lumagpas ka na doon, ayan, medyo mahina ng bomba or yung idle ng inyong sasakyan, idle up ng inyong sasakyan, hindi na gumagana. Pero pag lumagpas na ng 60, umabot na ng 60, sira na po yun, mahina na po ang bomba nun. Bilib din ako sa mga pag ito'y naka-aircon, ang ano niya lang, ang RPM niya is 600. Oho. So, sabi natin 600. Mami-maintain niya po, hindi yan. Pagka yan nagbukas ng aircon, 600 maintain. Siya. Pag bumaba po yun, ibig sabihin may problema. Lalo na pag medyo na ano siya, minute na, parang ang patay eh. Parang patay yung mga kaya tahimik kasi ito. Lang siya, pag tumakbo yung blower, bubuga ng ano, tapos yung maglalakitik, tapos akala mo nag-ano. Ayan po. Ayan, so alam niyo mga kalyabe, ito si Sir, talagang may alam po to sa aircon. Kasi siya talaga ay rack. Graduate sir, no? Graduate ka ng rack, no? Graduate. So tayo kasi automotive NC3 tayo. Rin kasi automotive at saka rack, graduate ako. Ayun. So 6 months lang, 6 months ako. 6 months automotive. Ship ako sa refrigeration. Hindi ka 6 months hindi mo tinuloy, sayang sir. Kung tinuloy mo rin sana, tapos nagkuha ka na lang din ano ka na ng rack. That time nyo kaya hindi ko tinuloy, yung mga classmates ko nag-drop na. So yun na lang, tapos yung mga professor na medyo ano, kaya nag-refrigeration ako. Kasi marami kasi sa atin sir na yung kadalasan yung mga iba susubok nila. Pag tingin nila parang ang hirap nito, parang ang dungis nitong trabaho na to. Yun ang binabase nila eh. Yung dungis ng gawa. Lahat yan ng pera eh. Oo. Kumbaga sa junk shop nga, saan ba ang pera sa Kalawang? Oo. Katulad nito sa akin, dati nung high school ako, inaayawan ko talaga siya. Kaya nakapag-3 course ako na sa college ko. Pangatlong course ko na tong automotive. Kasi dati diring-diri talaga ako. Oo, aminado ako, diring-diri ako sa langis. Parang ayaw kong madumihan. Parang ako lang ng araw eh. Ngayon, nung napansin ko, sabi ko, nung nag-take na ako ng sabi ko, wala akong swerte sa mga kinuha kong course na una. Sabi ko, mahilig ako mga likot ng mga sasakyan. Bakit hindi ako kumuha ng automotive? So nag-enroll ako automotive, 2 years. 2 years automotive. Technology. Tapos yun, nag-upgrade hanggang sa pagka kasi basic niya yan, pag alam mo na yung fundamental ng automotive na talarangan, ano na yun, meron ka ng pundasyon eh. Kahit anong modelo yan, parehas lang yan. Parehas lang. Sa refrigeration naman, yung nagkaiba lang sa rack at saka sa car aircon is yung sa system nila iba yung functional, pero yung basic niya same. Kahit sa mga malalaki. Yes po. Condenser, evaporator, dryer, expansion valve, expansion valve. Sa ito mga kalyabe, ito yung pinakamalala. Teka lang, medyo madilim tayo. Pupunasan ko muna yung ating camera. Ayan, so medyo madilim. Ayan, so kita nyo, ayan, langis po yan. So signage po yan na sa sobrang katagalan na talaga ay lumubo na tong hose na to at magkakaroon talaga ng leakage. Ayan, so ipapagawa natin to. Ayan, dalawa.
suction at saka discharge. Yan, itong tinatawag natin na discharge hose. Yan sa iba pa. Ayan sa banta. Yan. Yan. Yellow. Yan mga kalyabe. Tandaan po natin yung 1/2 size ay discharge. Yung 5/8 is suction. Ayan. So suction at saka discharge o high pressure side. Ayan. So ito high pressure natin. Kasi dito mainit ito pag gumagana na yung compressor at nagpapunction na yung ating aircon, mainit po ito. Wag ninyong hawakan to kasi sobrang init po niyan. Ito, maliban lang kapag barado yung ating expansion valve at ang ating dryer, lalamig po ito. So dito, sobrang lamig. Kapag barado naman ang expansion valve natin, wala tayong mararamdaman na lamig dito. And so, alam na alam ni sir na ganon yung nangyayari. So yan, minor lang pala to mga kalyabe. Hindi naman gaano malaki yung dryer niya. damage. Tila? Expansion valve. Di pa napapalitan eh. Oo. Original pang expansion valve nito sir. Palitan na lang natin para Dapat palitan mo na lang din yan. Kasi nagpalit na yung dryer, yung expansion valve mo hindi. Bagong dryer eh. Siguro kasama yan sa pinagkan dati. Expansion valve original eh. So baka magbarayan mamaya. Uulit na naman tayo karga ng preyon. Sayang ang preyon. Hindi, may ano ko naman dyan. Expansion valve yan. Iba na yung expansion valve din. Dati may ganun lang siya. Tapos may kapalyar yun. Oho. Ayan, iba na eh. Alright, so yan mga kalyabe. Alright mga kalyabe, ayan na. So, kinakabit na natin yung bago nating expansion valve. Ayan. So yung hose natin, ito na, puro bago na rin yan. Ayan, so CPR lang ako ngayon, okay lang. At least makita ninyo na pinalitan na natin lahat ng bago. Ayan, alright. Alright mga kalyabe, ayan. So habang hinihigpitan pa ni Roger, ayan. So hinihigpitan lang yan. Alright. So malalaman natin mamaya pag naikabit natin yan ang lamig nito, kung maayos bang lamig o di ba magdodoble jacket? Alright. Malaman natin mamaya sir. Baka lumulas. Hindi siya pa mabali. So yan yung hinigpitan. Ayan. Right. So sunod ang kakabit nito ay yung 1/2. Ito. Yung sa discharge hose. Alright. Yan mga kalyabe, kinakabit na yung 12 na tornilyo sa suction hose. Alright, so yan, so kinakabit na yan. Alright mga kalyabe, so ayan na, nakabit na yung sa expansion valve. So dito na lang yung discharge hose para mapagana na natin ito mamaya maya. Ayan, so kinakabit lang yung bracket.
Alright, so ito na at papaanda rin na po natin. Ayan, so kakargahan na natin ng Freon. Aircon. Lamig na, no? Yan mo siya yung standard na karga niya pagka ganyan normal. 30 PSI. Sa low side. Low side. Sa high side. High side niyan nasa dapat 150. 150 PSI. Mga 150, mga nasa 12 bar. 12 bar. Sanay ako sa ano, bar eh. Kasi pagka mga malaki, bar na eh. So check natin. Ayan, 35 PSI. So check natin. Alright, so ayan mga kalyabe. RPM natin. Ayan, may dito masok RPM eh. Naging 700. pero bababa, dapat Aha. Kulang pa yung konti. Ayan, so malamig na dito. Doon na lang sa loob yan. Obserbahan natin. Right. Alright mga kalyabe, so ito na. Tagos na naman ng balat yung kanyang lamig. Ayan, tagos na yan. Lalot naka-minor pa yon, yan, tingnan mo. Tatagos yan. Palamigin mo muna siya bago mo siya adjust. Mag-automatic kahit nakasagad po yan. O automatic pa rin. Kahit dito narinig tick na ganun dati na. Tingnan natin. Pagka lumabitik, nalagda na ganyan dati yan, biglang nawala eh. Yan, i-rev mo po. Mag-ano yan. Hindi pa kasi nakasirculate maigi yung mga Freon yan eh. Ayan, tingnan mo, lalamig ng lalamig yan. Tsaka isang sign ko kasi, kaya ako hindi ko rin nag-ano ng Freon. Bisa kasi pagka under Freon, bisa nagbubuga dito ng yung parang yellow. Yellow. Apo. Yun, isa sa symptoms yan pagka ang Freon mo wala na eh. Ayan o, tingnan mo yung lamig niya. Tsaka kita mo agad, pagka bukas mo pa agad, ilang seconds, ilang minuto lang, lalamig. Lamig na siya. Hindi katulad dati talaga na ano, nakailang takbo ka na eh. Saka... Ito, pagdating ng hapon, ito, moisture to. Ang baba na minuto talaga eh. 600. Akala ko, dati nga nagpa 500 yan eh, 550. Yan na talaga ang ano niya, no? Kahit aircon. Kahit naka-aircon. Tataas na pag-start mo, tataas ng konti, balik ka na. Cold start po yun, yung unang start. Cold start niya po yun. Pero yung iba nakikita ko, nasa 800, 1,000. Yan, giginawin ka na nito, sir. Ayan o, tingnan mo lamig niya. Dama mo na. Tuwan-tuwa na ito si Commander. Eh, talaga pagka dadating ng hapon, puro reklamo.
Alam ko anong gagawin ko eh. Wala namang kako kung ano. Wala namang kako kung gamit dyan. Kasi madali lang naman, mura lang ang gauge. Mura lang naman dito sa atin. 1.5 ata, 1.5. Eh, yung akin nga, yung hinirap, may bagong-bago, naka-plastic pa. Binalik. Galing pa sa Saudi sa'yo. Hindi, yung gamit ko sa salvo, iba yung klase yun, digital yun. Digital tsaka compact yun. All in yun. Na doon lahat ang kailangan ano mo. Yun, pwede mo maganda. set sa bar, pwede mo set sa PSI. Tapos meron pa siyang ano, may built-in siyang ano, maliit na vacuum. Recovery na yun eh. Na ano, recovery na po yun. Square na ganyan. Recovery na po yun. Pwede mo may recover yung pre yun doon. May tangke ka lang na iabang doon. Recovery po yun tawag doon. Di ba yung tangke na yung panglabas na ano, iabang mo na doon yung isang. Kasi doon nagamit din kami. Ayun nga lang, most like gumagamit doon yung mga ano, yung mga package type na technician. Opo. Kasi sa amin sa ammonia, hindi kami gagamit doon kasi nasa parameters na yun eh. Pindot ka lang, setting lang ang kailangan mo doon, setting mo. Ayan ganda na ng lamig ko. Ramdam mo na. Ramdam ko na. Ay, inaano ko yung lagit, yung automatic niya pag naglamig. Mamaya pa po yan. Unang andar niya pa lang yan eh. Yan ang gusto ko Kailangan niya kasi i-cool down niya tong buong ano eh. Lalo pat bilad sa araw. Medyo mabilad sa araw. Medyo matagal-tagal yan. Clutchless kasi yung ano nito eh, compressor. Kasi sabi ko nga kung sinabi mo yung ano, yung evaporator, yung pins, puta ka patay. Hindi kasi ang in-expect natin na sa evaporator yung singaw. Kasi sabi mo parang mukhang kulang, wala ng pre yun eh. Hindi, humina siya, parang biglang humina yung lamig. So ang ano ko nga dyan, ang sumagi sa isip ko, sobrang tagal na rin, hindi pa nalilinis ang evaporator niyan. Kasi hindi naman sisingaw yung pre yun natin. Which is sabi ko nga, kung walang leak, kung ganyan, hindi naman ako, yung ibig sabihin, hindi naman ito laging gagamitin ng pasok tapos take it ulit. Ibig sabihin, hindi siya nakakaano lang kasi yung tumakbo man siya, hindi, very short run niya, hindi magbibuild agad ng ganun kadumi kahit na ganitong katagal sa sasakyan. Hindi, may grahe naman. Tsaka isa din mo tuloy nga, ang pinakamalayo na takbo lang nito, Lucena eh. Ang iiwasan dito, yung nagme-makeup, nagpupulbo. Yun ang malakas mag-higop. Hindi naman ganun yung si Mrs. mo, hindi naman mo. Tsaka lagi kong binibisita weekly, pag naglinis ako niyan, kasi nagkakarwas ako eh. Pag ako weekly, pag nagkarwas yan, lahat yan, halos maghapon nga ako dito eh. Nilicheck ko yung air filter, cabin filter. Ayan, note lang mga kalyabe ano. Ito si Sir, kasi si Sir may alam to sa aircon dahil nga sa rack siya. Gumagawa talaga siya ng aircon. Ayan, tama po yung ginagawa niya na laging alagaan linis yung kanyang cabin filter. Ayan, kasi pag once na pinabayaan mo yan mga kalyabe at magbara doon ng dumi, ay yan po yung mag-tendency na hihigupin yan doon papunta doon sa ating evaporator. So pag once na magpunta yan sa ating evaporator, ay mag-build po yan doon ng bara. So doon po hihina yung buga. Ayan, mapapansin nyo, hihina ang buga dito ng hangin pero malamig. So persado na po yung inyong blower motor. So hirap na po siya magpabuga ng hangin, hindi niya na makaabot hanggang likod. So yun, kapag alaga natin yung linis, yung ating tawag nito, yung ating cabin filter, ayan, mapoprotektahan din po natin pati yung ating condenser, yung ating evaporator. So mapoprotektahan po natin para hindi magiging madumi at hindi agad-agad mabubutas. So isipin nyo, ilang taon na to yung sasakyan ni Sir, hindi pa napalitan ng evaporator. Kasi alaga niya yung paglilinis ng cabin filter. Yan. So yun, tama po yun Sir ang ginagawa. Ayun. Yun talaga. Kasi magbibuild ng dust hanggang sa hindi na makahigo, hindi na yung vlogger hindi na makabuga ng tamang lamig kasi puro dust na, barado na. Tapos makakapit yan doon sa ating pins, sa ating mga pins. Magbibuild out ng yellow. Pag nag-build yan doon,
may tendency na magkakaroon ng kalawang yung ating evaporator. Huwag po natin sabihin aluminum naman yan, hindi po yan kinakalawang, which is mali po. Ang kulay ng kalawang po ng ating aluminum is kulay puti. Ayan, alam ni sir. Saka ano yan tubig. So hindi talaga po pwede hindi magkakaroon ng rust. So yan kasi magkakaroon yan ng rust pag Rust tubig tapos dumi. Ayun. So kapag napoprotektahan mo yung inyong cabin filter ay mas maganda. So safe na safe yung inyong evaporator. Kung kaya ko nga lang sana kung madudukot lang ng hangin, bubugahan ko ng hangin lagi yan Kaso hindi talaga nakalaw. Hindi. Papasok sa loob yung dumi pag binugahan mo ng hangin. Ang advice talaga diyan, hugot. Hugot tapos linis talaga. Vacuum. Ay, hindi ka gumagamit ng chemical diyan. Hindi. Tama. Kasi ang chemicals yan ang nagpapasira ng pins. Ginagamit ko, mas maganda pag gumamit ka ng TAF. Yung toilet cleanser. Yan, mas maganda pa yan. Sa akin ano lang, kahit yung mga liquid soap na pang dishwashing liquid, kasi hindi masyadong, wag lang gagamit ng puro. Ang tough kasi hindi siya matapang. Hindi niya kayang hindi katulad ng yung iba kasi gumagamit ng lye. Hindi yung lye, caustic soda. Yan ang mabilis magpapalusaw na. Okay lang yung caustic soda basta yung liquid na siya. Wag lang yung flex na solid. Kasi yan. 100% ano yun mataas pa ang percent chemical reaction dun. Sobrang init pa nun. Maganda nga, puputi nga yung ano mo, pero ninipis naman yung ano mo, sisirain naman. Sisirain. Dahil pagkalalo na, hindi pa nabanlawan na maayos. Ayan kita mo na ang ramig niya sir. Yan kasi yan, pwede yan. Lagay mo dito, mag-automatic yan. Yan na, automatic na. So ito na lang issue ko itong manibela, clock spring. Ang clock spring po nito, try nyo po doon kay Goodyear sa Pasay. Meron din kaya kasi ng mga ito tulad nito, ito. Susunod ito, dire-diretso na, hindi katulad ito. Ito, na-stuck na siya, parang ano na siya, na-lost thread na. Dati kasi, ganyan siya, isang gano'n, tapos gano'n. Ito, pag ginano mo, dire-diretso na. Ito sira na rin, baka kako spring lang yan yung natanggalin mo spring, yung lock. Tapos ito, hindi na rin naglalak sa remote. Hindi na naglalak sa remote. Yung actuator nito yung sira. Actuator. Kaya ako, baka kaya nasira yung actuator niyan dahil nga yung pag siyempre malakas, bara, lalagotok. Kaya baka ako naapektuhan ng actuator niyan Ayan ang gusto ko rin baka sa problema ko. Yun nga, sabi sa akin ni Sir Randy, shoutout sa iyo, yun nga sa Goodyear. Ayan. Kay automatic Automatic Works. Ayan. Boss Randy, alam mo na. Si AC Works yung yata ang alam ko huling gumawa nitong una yung sa EPS motor. Sa AC Works yata, hindi ko lang mas sure. Pero AC Works, yun ang ko. Mataba siyang lalaki. Ayan. Vlogger din. Puro vlogger lang gumagawa ng Ayan, puro vlogger pala tong dumadali ng mga sasakyan ni sir. Ang mga technician ng aking sasakyan. Ayan, ganda na ng lamig. Ramdam mo na talaga. Bilad ka pa dyan sa araw ha. Ay, check ko na lang ulit dito yung Freon. Hindi na ba tayo magdiligtest? Kung may sabon ka sir, mas maganda. Pwede. Tapos foam. Ilan ang reading? 30. Alright mga kalyabe, so ayan, natapos na nga yung gawa natin ng aircon ni sir. Ayan. So, ang ganda na ng lamig, ang ganda na rin ng moisture. Ayan.
So mapapansin nyo, papakita ko lang. Napapansin nyo, yung tubig niya, yung tagas ng tubig niya ay tuloy-tuloy na. Kasi ibig sabihin niya, napakaganda na ng lamig ng kanyang aircon. Right. Ayan, so sir, ano masabi mo sa lamig ngayon? Oops. Against the light. Kailangan mag-short set ng dalawang sapin. So far it's good. Yeah. Ayan, so obserbahan mo sir, pag just in case na magkaroon po ng problema, tawagan niyo po ako. Walang problema dyan. Mga ilang bibigay mo sa akin warranty? Ayan, ay ang host na yan, sa host is 3 months. Okay. 3 months po yan. Basta doon sa... sa ginawa natin. Mauulit. Ayan. Hindi lang ako, sa mga pwede kong i-recommenda. Ayan. So, ayan at salamat na rin sir sa tiwala mo sa akin. Ayan kay Boss Randy ng Automatic Works. Ayan, shout out po sa iyo. Shout out. Magkano rin pala kayo, kilala mo rin pala siya. Ayan, so tapos na to. Ayan. So hanggang dito na lang muna yung vlog natin sa ngayong araw at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Bye-bye!